po ng Diyos. Okay na po yan. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po pala si Clarissa. Magbabahagi lang po ako ng salita ng Diyos. Okay lang po? Makinig mo lahat. Okay lang po? Manalangin tayo. Father in heaven, in the name of Jesus, we thank you Lord for this day. Salamat sa bawat buhay ng naririto, sa bawat isang makakarinig ng salita mo. Dalangin ko ang bukas sa kalangitan, bukas sa puso, sa bawat isang naririto na matanggap kanila, Panginoon. Magkaroon sila ng totoong pagkakilala sa iyong harapan. Continue Lord to speak out upon their life. I know na may gagawin ka sa bawat isang naririto. Salamat, ipinagkakatiwala namin ang gawain ito sa iyong harapan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang isi-share ko po sa inyo ay ang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ni Jesus na siyang natanggap ko sa buhay ko. So, share ko po sa inyo Romans 6:23. Sino po yung nakakaalam sa inyo? Ano po sabi doon? Ako na nga lang po. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Or sa Tagalog po, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos, buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So may binanggit po doon na kasalanan. Pag sinabi po nating kasalanan, lahat po ng ginagawa natin na hindi kalooban ng Diyos, ang tawag po doon kasalanan. Okay? So lahat po ng ginagawa natin, pagsisinungaling, diba? Ang kasalanan po hindi sa gawa lang. Sa isip, sa salita, at sa gawa, nagkakasala po ang tao. Tumingin ka lang sa isang babae na may mahalin na pagtingin. Sabi po sa Roma, sa Mateo 5:28, sabi doon, ang tumingin ng may mahalin ay nangangalo niya sa kanyang puso. Diba po? So ibig sabihin, ang kasalanan po hindi lang sa gawa, kundi sa isip, sa salita, at sa gawa, nagkakasala po tayo. At may sinabi po doon, ang may kabayaran daw po. Pag sinabi po natin kabayaran, in return or kapalit, sa mga estudyante, you're expecting grades, right? Sa akin naman po na nagtatrabaho, I am expecting salary. Sa mga nag-negosyo, nag-expect po sila ng kita, okay? So ang kabayaran po na sinasabi dito sa verse na ito, na yung kasalanan daw po natin may kabayaran or kapalit po, okay? Kung dito po sa atin sa mundo, kapag nagkasala po tayo dito, nakadepende sa laki ng kasalanan natin yung kaparusahan. Tama po ba ako? Halimbawa, isang si Kuya nagnakaw ng piso, ikaw ate nagnakaw ng 1,000,000. Sa batas natin dito sa Republika ng Pilipinas, sino po yung paparusahan? Yung 1,000,000. Bakit? Dito po sa atin sa mundo, nakadepende sa laki. Pero alam niyo po ba sa harapan ng Panginoon, maliit man ito, malaki man to, piso man to sa 1,000,000, sa harapan po ng Diyos, ikaw po ay nagnakaw pa din. At sabi dito may kabayaran daw. Ano to po yung kabayaran ng kasalanan natin? Kamatayan. Ano po yung kamatayan na sinasabi dito? Nagsaka din po ba kayo? Kasi sabi po sa Bible, lahat po ay nagkasala. Ibig sabihin ako makasalanan, kayo makasalanan. Bakit buhay pa po ako? Bakit buhay pa po tayo? Bakit po? Ang sinasabing kamatayan dito, dalawang klase po. Unang-una po, physical death. Yung physical, ito po yung physical natin yung nakikita mo. Okay? Dahil ginawa sa alabok, babalik tayo sa alabok. Okay? Pangalawang kamatayan po, spiritual. Ang spiritual na kamatayan po ito. Do you believe po sa lahat ng nakakarinig dito? Do you believe po na lahat ng tayo namatay spiritually? Yes. Lahat po tayo namatay spiritually dahil po sa kasalanan. Ano po yung kamatayan spiritual? Ito po yung pagkawalay natin sa harapan ng Panginoon. Right? Ang pagkawalay po na sinasabi dito, ano po yung indikasyon na patay tayo spiritual? Kasi baka hindi po tayo aware. Diba po na nag-i-enjoy tayo dito sa mundo without even knowing na patay po pala tayo spiritual. Yung kamatayan spiritual po, ito po yung mga gawain natin sa bawat araw na hindi tayo aware. Example, 1 hour na nga lang simba, boring ka pa. Pag nakakarinig ka ng salita ng Diyos, boring para sa'yo ang salita ng Diyos. Ako mismo, example, ako mismo yung nakaranas nito. Pag nagbabasa po ako ng salita ng Diyos dati, inaantok ako. Sino nakarelate? Bakit ako inaantok? Kasi alam, hindi ko naman maintindihan eh. Pero pagwatpad ang binabasa ko, kahit, sabi na lang daw po, kapag watpad ko yung binabasa ko, kahit buong magdamag pang hindi ako matulog, okay lang. Kasi naiintindihan ko eh. Okay? So, ang salita po ng Diyos, nais po ng Panginoon na maunawaan natin. Okay? So, ang sinasabi, so, kamatayan spiritual, ito po yung buhay natin na wala tayo sa kalooban ng Panginoon. Nag-i-enjoy tayo dito sa mundo, pero pagdating na sa gawain sa Panginoon, wala na tayo. And example po, magpipray ka lang kapag may problema ka. Sino nakarelate po?
po yung napatay tayo spiritual. Lastly, okay? Takot kang mamatay. Don't get me wrong po. Tapos din. Pagkamunin ka kaya? Pagkamunin ka lang kaya. Sigpar lang po yung isa. So, lastly po, na indikasyon na patay tayo spiritual. Takot kang mamatay. Don't get me wrong po. Ang isang tao takot mamatay kasi hindi tayo sigurado kung bakit yung impyerno tayo. Tama po ba ako? Tama ako. Tama po? Okay? So, indikasyon po yung napatay tayo spiritual. But, praise God, nandito po ako. Sigurado po kuya. So, nagsishare po ako ng Word of God, hindi para i-condemn ka na makasalanan kasi lahat tayo makasalanan. Nandito po ako upang ibahagi ang salita ng Diyos sa inyo na may pag-asa pa. Though tayo ay makasalanan, hindi natin deserve ng kapatawaran ng Diyos dahil tayo ay makasalanan at nanatili tayo sa kasalanan. Pero gusto sabihin po ng Lord sa atin na may pag-asa pa. Na kung ako po binago ng Lord, laban po ako ng diskuhan dati, makasalanan. Alam ko po kaya rin ng Lord na baguhin yung mga buhay ninyo. Okay? Bagaman may bad news, may good news. Ano po yung good news doon sa verse na Roma 6:23? Na sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang good news po doon ay ang sabi doon, kaloob ng Diyos. Pag sinabi po natin kaloob, libre. Ibig sabihin po pala ang kaligtasan libre. Libre na nga, pero bakit ang hirap po i-afford? Alam niyo po kung bakit? Alam niyo po kung bakit? Kasi ang regalo po, ang regalo po kahit libre siya kapag hindi natin tinanggap sa buhay natin walang kwenta. Example, nagregalo po ako sa inyo ng iPhone. Hindi niyo tinanggap kasi galit kayo sa akin. May value ba yung cellphone na binibigay ko? Wala. Bakit hindi nyo tinanggap eh? Same with Jesus Christ. Kahit gaano pa po ka-priceless nung pagkamatay ni Jesus sa cross ng Kalbaryo, kung hindi po natin tatanggapin sa buhay natin, wala pong kwenta. But by this time, gusto ng Panginoon na hindi mabaliwala yung ginawa niya sa cross ng Kalbaryo sa ating mga buhay. Alam niyo po, hindi natin sigurado yung buhay. Hindi natin alam kung sino yung mauuna sa atin. Pwedeng ako, kasi pwedeng kayo. Hindi po natin alam yung buhay. Pero gusto po ng Lord na sabihin sa atin na may pag-asa pa. I believe that today is the day of your salvation. Maybe tomorrow will be too late. Hindi po natin alam yung buhay. Amen po? Hindi po natin sigurado kung ano ang plano ng Diyos sa mga buhay natin. But by this time, gusto po ng Lord na tanggapin mo siya sa buhay natin. Okay? So, kasi habang nandito tayo sa lupa, binibigyan tayo ng Panginoon ng paulit-ulit na pagkakataon na tanggapin siya sa ating mga buhay. Ready po ba ang lahat na tanggapin si Jesus? Alam ko po, maraming beses mo nang narinig si Jesus sa buhay mo. Even me, maraming beses na, pero gusto po ng Lord na magkaroon tayo ng totoong relasyon sa Kanya. Hindi po relihiyon ang ibinabahagi ko sa inyo, kundi magkaroon po tayo ng totoong relasyon sa harapan ng Diyos. Kasi ang totoong relasyon po natin sa harapan ng Diyos, yun po yung magbabago ng mga buhay natin. Na kung ako po binago ng Lord, alam ko po that ang Diyos sa tumaw ng buhay ko, ang Diyos din na ibinabahagi ko sa inyo na may kakayanan na magbago ng mga buhay po. Nakakapagod na po sa mundong ito. Araw-araw na lang same nang nangyayari. Tama po? Magtrabaho ka, kumain ka, matulog ka, after mo nun, yun na naman ulit. Then, tapos nun, ano na? Diba po? Kaya gusto po ng Panginoon na habang hindi po yung huli ang lahat, tanggapin mo siya sa buhay mo ng totoo, ng buo. Okay? Pagsisihan natin yung kasalanan natin, ano man to kalaki, ang Diyos po tapat para patawarin po tayo sa ating mga kasalanan. Inuulit ko po, hindi sa laki at liit ng kasalanan tinatingnan ng Lord, kundi gusto niyang makita sa buhay natin kung paano tayong nagsisisi. Dati po kasi sabi ko, ay hindi naman ako ganun kamakasalanan. Nagdidisko lang naman ako, hindi naman ako umiinom. Diba, kala ko matuwid ako. Pero sabi sa Bible, lahat po ay nagkasala at kailangan po natin ng kapatawaran. Kasi kapag hindi po natin naranasan ang kapatawaran ni Kristo, mapapahamak po yung mga buhay natin. Once again, hindi po ako nandito para i-condemn kayo, kundi nandito po ako kundi ibahagi ang pag-ibig ng Diyos na ang Panginoon po, kahit gaano po tayo kamakasalanan, ang Diyos tapat po na patawarin niya tayo. Ang gusto lang po ng Panginoon, humingi tayo ng tawad sa Kanya, buo totoo sa ating mga puso. Okay? Okay lang po ba? Sundan niyo ako sa panalangin. Ang tawag po sa panalangin na ito ay panalangin ng pagtanggap kay Jesus. Again, hindi po relihiyon yung papatanggap po sa inyo, si Jesus po. Okay lang po? Yung ang ulo, pikit ang ating mga mata, sundan niyo po yung panalangin. Dakilang Diyos, abang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa salita mo na aking narinig. Patawarin mo po ako sa aking mga nagawang kasalanan simula pa nung ako'y bata hanggang sa mga oras na ito. Hindi ko po kayang iligtas
mo. Sunod sa kalooban. Simula ngayon, ikaw na ang aking ama at ako na ang iyong anak. Isulat mo po Sulat mo po ang aking pangalan ang aking sa pangalan libro ng buhay. sa libro ng Maraming buhay. salamat po sa kaligtasan na aking natanggap sa mga oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Remain po na kayo ko. Panalangin ko po ang bawat isang naririto. Father in heaven, in the name of Jesus, thank you Lord sa bawat buhay ng mga kababaihan, kalalakihan na naririto na naging bukas sila Panginoon sa salita mo. Patuloy na pagpapalain mo ang kanilang mga buhay, ano man ang kabigatan, ano man yung problema, ano man ang kanilang pinagdadaanan. Sa pagkakataong ito Panginoon, hinahayaan ko ang patuloy na pangusap mo sa kanilang mga buhay. Bless them, O God, at ganun din ang kanilang mga pamilya. At simula sa mga oras na ito Panginoon ang maging daan, maging ugat na sila Panginoon ay lalapit na sa iyong harapan. Dalangin